pero liliwanag yan, magtitibag tayo. So ang mangyayari, itong kalahati mukhang makukuha namin, kukunin namin to. Bali-bali na yung ano natin, sila. Ay, ayan, at eto na nga mga ka-farmer, Huwebes na naman. Tayo po ay malapit-lapit na naman sa Sabado. Marami daw kami nakabook. Imagine yan mga ka-farmer ha. So ayun, nakko, may kumuha na daw ng mangga. Nahuli si Saysay ang ano namin dito, CCTV. Yan, sabi ni Bebe naka-report na meron daw na kumuha. Wow, ang lilim, grabe, ang sarap dito. From Sahara to Oasis mga farmer. Ayan, diba? Sarap. Lilim pala dito kahit ano. So marami pa tayong gagawin na ka-farmer. Ayan, magpuputol pala tayo ng mga tangkay din. Baka bukas. Ang dami natin activity, si Kongkong kasi, tsaka si Poroy. Pagod ako, galing po ako dun sa ano, init. Mainit dun. So dito muna tayo. Hindi ko alam kung ilang ano na lang itong aking battery. Iikot kasi ako, i-discuss ko po sa inyo aming mga next project, next gagastusin. Next gastos. Ayan yung kusina, po natin. Sabi ko pala, Bebe, sabi ko nga yung ginastos natin doon sa pagpapa simento, tingnan nyo yun doon, ito, di ba, mas malaki yung naandoon na ano, tapos ito graba na lang talaga yan, pero ito sana, di ba, kung ano, susunod na pagka ano. Tapos sabi ni tita, putulin na daw yung dulo ng ating pili dahil para hindi naman daw mahirapan yung magpipitas. So ayan, putulin na daw. Sabi ko, tita, yung kinuha ko sa inyong pili ay tingnan nyo, akasya pala to. Kala ko po wala pa yan, hindi pa po. Ayan nagpa-practice na siya tingnan nyo, nakita nyo yan, nagpa-practice na siya. Kaya lang sabi nga nila landing naglalandi pero hindi pa to totoo. So ito farmer, ito puputulin, pwedeng aaliwalas po itong lugar na to, aaliwalas. Nakikita nyo medyo madilim yan, aaliwalas po yan, tatanggalin to, tanggal din yan. So baka magtitibag po tayo kasi ang plano ko, dahil ayan mga ka-farmer, ang dilim pero liliwanag yan, magtitibag tayo. So ang mangyayari, itong kalahati mukhang makukuha namin, kukunin namin to. Tapos dito, dahil ito yung crew ng mga toilet ng mga crew so dito magkakaroon lang ng parang entrance. So magkakakanto dito siguro, kanto lang kanto lang, baka isara na natin ito. Tapos ito yung mga karton, pwede namang dito na lang siguro yan. Ayan, tapos dito na yung pwesto ng, baka i-open natin to, lalagyan natin to ng kisame, syempre gagandahan, ilaw para maaliwalas. Ipagmumukhain din natin na kasi ang mangyayari kung magkakaroon po tayo dito ng another, kasi talagang kinakapos na nung linggo, pero syempre sabi ko nga baka mamaya, ako I'm praying kasi kung tama ang magiging desisyon namin, kasi syempre ayoko pong, syempre
sa negosyo, dapat yung lumalabas na pera ay hihigitan ng bumabalik. Ganoon naman, di ba? Dapat laging mas marami mo yung babalik kaysa sa ininvest mo. Kahit sabihin mo na hindi naman mawawala yan, na andyan din lang naman. Ay anong purpose mo? Bakit mo tinayo yan, di ba? To generate income. Kung hindi din naman makapag-generate ng income, wag na. Kasi useless pa rin eh. Ano yung palamuti? Ako yan ang pong nasa isip. Kahit sabihin mo na andyan lang naman, hindi naman nawala. Pero ganun pa rin eh. So dapat talaga, ang pinagpipray ko po na sana gabayan kami at maging tama yung desisyon. Kasi baka mamaya baka overwhelm lang kami, or alam mo naman, 'di ba? So halos 2 weeks na medyo talagang hectic. So pero kung tingnan nyo naman, magagawaan natin to ng isa pang ganyan na mas malaki ng konti dito. Ay imagine niyo kung gaano kaganda. Tapos ito, o-open natin. Pwede natin buksan na ito at titingnan natin kung ano ang pwedeng gawin, di ba? Mag-iiba po ang itsura. So basta ang importante, yun nga sinasabi ko, sana po ay tama yung desisyon. Kasi di ba, yung input dapat mas marami yung babalik. Ibig sabihin magamit po. Ibig sabihin ang pinagpipray ko na sana magtuloy-tuloy. Kasi sa ngayon kailangan, baka mamaya after ilang buwan bigla din naman mag-down at hindi din naman po magamit. So isa yon sa aking concern. Pero sa ngayon po talaga kailangan natin ng kusina. Masikip talaga mga farmer. So actually pwede tayo ditong extend natin ito, 'di ba? Konting ano lang naman. Tapos na dito yung kusina, tapos may lalabasan ka, yung grill station na sinasabi ko na gusto ko po sana yung may ihaw din kami na kahit sabihin mo na lang na chicken ano lang, kasi syempre wala kaming chicken eh. Pansin nyo wala pong chicken eh kung hindi kumakain ng pig, diba? So may mga kasama, so meron tayong kahit ihaw. Pero isda medyo malabo po talaga mga kaparmer, kasi grabe ang langaw, talagang iba po yung ano ng tingnan natin, malay natin, diba? So kung mawala na po yung poultry na malapit nating ano, sinabi naman ni Mayor na pinasasara na po baka. Pero sa ngayon kasi talagang medyo mahirap. Baka nga sabi ko magsasara daw, sabi ni Bebe Sabado. Ang punto ko naman, sabi ko wag, kasi gawa na lang natin ang paraan kung ano yung gagawa na ma-avoid natin. Pero kahit marami pong langaw, kasi may pupunta at pupunta eh. Yung iba malalayong lugar. Mas mahirap tumanggi, 'di ba? So ayun, tingnan nyo naman yung langaw na ayan o, mga napatay. Dami mga farmer yan. Ayan o, tingnan nyo. Ako pasintabi po, baka may mga kumakain. Dami yan. Dami. Maglilinis po kami. Ayan, kita nyo. Mga ano pa dito, naglipad-lipad pa yan. Ganyan, karami. Pero hindi naman po ano, talagang because of the ano lang, talagang malupit itong mga ano, langaw poultry na to. So ayun, eto nandito pa rin naman to mga ka-farmer. Pwede tayo maglagay dito ng pinaka parang pwede na nating i-convert ito into a parang souvenir space. Mga ayan, mga chili garlic natin na andyan, parang maliit na store, di ba? Tindahan natin. Ito store room, magagamit natin to, storage room to. Kasi ang dami namin mga gamit mga ka-farmer talaga. Si Bebe kasi pag bumili, yung kinukuha namin sa Victory, minsan hindi nga kasya kay Cardo. Talagang hindi kami pwede magsama ng bata kasi pati yung loob po ipinupuno namin yun kasi galing Divisoria. Isang ano, bus ship, mura lang naman. So mas panalo po kami doon, yung mga paper plates, tissue, lahat na halos ay galing na po sa Divisoria, tapos binabaship, kinukuha po namin yon, punong-puno si Cardo.
So yun po yung aming plano. Tingin nyo mga ka-farmer, okay ba? Sana no, sana so sabi ko naman itong business na to ilagi naman pong ito talaga yung priority namin, kasi talagang sabi ko nga before, it's not only for vlogging, di ba? It's not only for content, kasi YouTube is parang naandyan naman yan, pero ang priority namin, kumbaga ginagamit namin yung social media para mai-promote yung aming business. So baka yung iba sinasabi no, pang content lang. Hindi po. Bago pa man po kami mag YouTube, di ba, bago pa mapunta sa social media, naglilitsyon na talaga kami. 2017 po namin itinayo yung lechon business. Humble beginnings, alam naman yan yung mga nakakakwentuhan namin dito. Sa Palaran, bakasyon ko noon sa barko, nagtayo kami ng nag-alok-alok, ako nagluluto, actually nagka-tennis elbow nga ako dahil manual pa po yung gamit namin dati. So redundant, diba, action, paulit-ulit ng action dito sa doon, isa sa mga cause ng tennis elbow, tendonitis. So nagkaroon ako ng ganun dahil dati manual pa po, minsan 40 kilos manual mo yun, isipin mo 3 hours mong ginaganon, di ba? Ganun mo na naman. So doon ako nadali. Ngayon tinurukan ng steroid dito ni Dr. De Mesa doon sa Macabali Hospital. Ayan, alam na mo sa San Fernando yan. Kilala nila yan, si Dr. De Mesa, ortho. Isa sa mga magagaling na ortho po dito sa aming lugar. Actually sabihin mo na buong Pilipinas mga farmer, dahil napakahaba ng pila sa kanya. So ayun, nagrent sa highway. Talagang lang talaga, wag kang maghihinto sa pag-improve, sa pag-isip ng paraan para mapag-grow mo pa yung business. Hindi yung parang ay okay na ako dito, ganun. Hindi po basta-basta mag-grow. Although siyempre may swerte pa rin talaga, pero yung swerte na andyan yun kasama po yung swerte sa pagsisikap, di ba? Sabi nga sa Chinese proverbs if you have a plan and kung may plano ka, kung masipag ka at may plano ka, hari ka. Pero kung masipag ka kahit wala kang plano, prinsipe ka pa rin. Pero kung masipag, may plano ka at tamad ka, hindi mo naman in-execute yung mga plano mo, beggar ka. So totoo naman, di ba? Anong mangyayari sa plano, anong mangyayari sa talino mo kung hindi mo naman gagamitin, hindi mo sisipagan, wala din, pulubi ka pa rin. So ayun, kaya dapat may plano, may sipag, tapos yung swerte ay sasama naman yan mga farmer, dadagdag na ng Panginoon yan. So ayun, babalikan natin to, lunch break lang, sisilipin pa rin natin yung kung matatapos ba nila ngayong araw to mga farmer. Ayan, so napaka init ngayon, iba parang bubuhos na. Bigay mo na ang ulan. Kailangan po namin ng ulan na talagang matinding ulan na, alam mo yon, yung ulan na parang may bagyo. Alam niyo kung bakit? Para mamatay na yung mga langaw na yan. Inuulit-ulit ko kasi talagang ako'y nai-stress. Ay, so ayan na po sila, tingnan nyo. Ito naman ay pwede na nating pahulugan ito ng mga lupa. Tatanggalin natin. Makikita nyo po kung gaano ang iluluwag. Maniwala kayo, na-imagine ko na. What is that? What is that? Semento, mga farmer. Kulang, sabi ko na Ayan, tingnan nyo naman ang laki ng iniluwag. Dadaan dito yung sasakyan. Yung isa naman doon, bibigayan.
Eh kung hanggang doon, pwede na. Diba? Isa pa sa mga ano natin yan, talagang sabi ko nga hindi mo na kailangan palang parang ito dati hindi ko iniisip na pwede pala salubungan. Pero nung galing mga ka-farmer, iba. Ang galing talaga. So ayan, balikan natin yan. Ayan, babalikan natin ang ating pinapagawa. Pero bumuhos po ang ulan kanina. Medyo malakas din. Ulan talaga. Pero hindi yung hinaantay kong ulan na malabagyo. Yung malabagyo po ang hinihintay ko. Pero ayos. At least nadilig po yung ating mga halaman. Tingnan nyo naman. Oh, talagang nag-iba kulay ano. Oh, talagang nagputik oh. Maganda din. Yung mga hose na pero napalitan naman natin yung hose na. Asan ba tayo dumadaan? Dito tayo dumadaan. Oh, madulas na oh. Tingnan niyo. Maganda yung ulan eh. Maganda yung ulan. Kung kailan ako nagdilig saka naman umulan. Tapos ilang naman ako na uulan naman, hindi na ako magdidilig. Hindi naman umuulan. Talaga nga naman. Talaga ang buhay. Oh, butik. So ayan, tuloy natin tong buhos-buhos. Na-discuss na ko naman na yung plano doon sa ating future additional na kainan. Sana pinagpe-pray ko sana tama yung decision namin. Siyempre, di ba? Pero sabi ko nga, wala kang gagawin, stagnant ka. Kung gagawa ka ng di ba? So ako naman, yung mga binubulong naman sa akin sinusunod ko lang mga farmer. Like yung kainan nung una binulong lang sa akin. So sinusunod ko lang. Hindi naman nagkakamali. Itong isla binulong din to. Tingnan natin. Ayun, have faith. Matatapos na pala si Junjun. Excited na ako mga ka-farmer. Ang ganda no. Laki-laki din ang kinain ito. Ipon ni Bele. Laki-laki. At least diba, for the business. Tuloy-tuloy ang laban. Ay, grabe. Bali-bali na yung natin, sino? Nanganganib pa ito, baka mabilis lang naman hukayin, hindi naman po mamamatay. Ililipat uli natin yan pagka na-approve po yung ating idea na ayun na nga, medyo itataas natin ng konti ito kasi tingnan nyo, ganun din diba? Pero kung magka-level na po yan at kahit sabihin mong hindi sila magka-level na pantay, kahit medyo gumanon lang ng kaunti, diba, kahit konti lang, malaking bagay na ayos na. Huwag na yung kagaya nito na talagang may erosion pa rin na nangyayari. Hindi naman po pwedeng ipantayan dahil yung mga tanim natin yun, diba? So kailangan talaga may konting lupa dito madagdag. So ayun ang ating pagsisikapan. Siguro mga 20 hanggang 30 na elf
ang ating itatambak dito. Pantayan na lang to ng ano eh, ang aasintahan na lang ng ano, hollow block siguro, mga dalawa. Pwede na yung dalawa. Ito yung inabot ng ulan pero okay lang naman, parang naging rough. So kanina ang umaga ito nagawa nila, nasira nga lang po talaga yung ano, palit ng tornilyo. 1, 2, 3, lapad-lapad to 4, pang 5 oras na, alas 3 na naman. Isang buhos uli yan bago break time. Usog-usog. Sayang yung mga sigil natin, ang gaganda na pa naman ng abonohan na lang yan eh. Naglagan mga bunga. Pamahal na yan. Mahal na yung sigil. Pagka hinampas po tayo ng malakas na ulan, bagyo, kunyari let's say nagbaha ng matinding baha, malawakang baha. Pag nagkaroon ng malawakang baha na ano, maghintay po kayo ng mga 1 month. Magmamahal ang kamatis, sili, yan yung mga isang bigla pong magmamahal, talong, yan. Kaya kailangan makapagtanim tayo ng ano, sili, kamatis din pala. Kamatis din, makakapagsingit tayo ng kamatis. Tapos na to, kasi ito matatambakan to mga, yan lang muna natin to, tatambakan natin sometime October, November. Tapusin muna natin yun doon sakali. Pag natapos na yun doon, tayo tatawid dito. Dami na naman init diligan sa tilig ako ng papaya. Sayang yung pagdidilig ko, umulan din naman na. Minsan isip ka ng isip, ay uulan naman, hindi naman umuulan ano. Kung kailan ka na nagdilig, baka naman uulan. Ha? Wala, magsasakrit, may tatama. Ingatan nyo na lang, kung may matamaan, awas na lang sa sahod. Di ba? 100 lang naman kada puno eh. Ay, tayo magagawa dyan. Isang taon lang, namumuha yan. Okay, tatani, mag-replant na lang. Bilis lang yan. Basta iwasan na lang. Kung, manlalapit kasi naman ang tanim ni Kongkong eh. Hindi naman ganyan ang talong ang ano, 1 metro dapat yan eh. Oo, makapal masyado. Pinagkasya niya 1 tray eh. Oo, pag ano magbabanggaan. Ayan, tulong bagya. Sige, sige, may nagagalawan ka yan. Calamity Axter. Bali. Malutong lasa yan. Malutong eh. Kailangan abono. Abono na niya kayo rin.
Oh, sorba. Ang bali. Oh, iwas, Sakit iwas, pa naman iwas. ang bunga. Pero may nakasurvive. Oh. Yan. Ay. Talagang may madidisgrasya. Replant na lang kami. Ito kalahating tray. Ito namang talong, medyo makapal naman yan. Talagang disgrasya talaga. Mano-mano kasi talaga hindi kaya. Titimba-timba. Ay! Wala na. Ayan, babawian na lang natin tong talong. Ganda na pa naman na mga farmer. Pero medyo siksika naman to. Kaya okay lang pong mabawasan. Medyo siksikan. Pero talagang marami ang maapektuhan dyan. Marami. Ayan. Ganda na yung saging. Ayan, tapos na si Junjun dito. Oh. Solo flight. Ni-imagine ko na kung ano magiging itsura niya pagka may tambak. Maganda. Ang ganda na pong tingnan. Kasi parang malawak na siya, di ba? Na lalawak lalo. Tingnan siya. Maximize natin yung lupa. Mama-maximize natin ang pakinabangan, maging kaaliwan, di ba? Ayun. Ito namang fish pond naman po mga farmer. Ano naman to? Kasama po ito sa ano natin, iaalok sa business natin na, di ba? May isda, may kabagay sa amin naman po, may mamabibingwit ka, di ba? Napakaganda pa rin. At the same time, nung na-move natin yun dito, di ba? Hindi lang, parang mas naging balance, di ba? So, you get more land at the same time you still have the fish pond, di ba? Parang ganun. Kasi sobrang laki naman po kasi ng mga talaga. So, yun ang nangyari at tayo nagpapasalamat. Naging posible. Diba, sabi ko nga yung pagkukulong nito, sabi ko parang hindi ko po ma-imagine dati na malaking gastos, pero nairaos naman, ayan na, kitang kita na, kunting kembot na lang yung yun nga, yung gusto nating mangyari. Tapos yung railings dyan, which is finishing touches na din lang naman. 2 patong na hollow blocks dito, plus 2 patong na hollow blocks dyan. So okay na. Pwede pa nga tayong gumawa ng another daanan dito, just in case if you want, diba? Pwede. So ayun. Na? Ito lang papa yan. Kahit 2 lang siguro. Na? Oh, kahit sabi ko nga 2 lang, pero kung
Isasabay na natin dito, kung ilan dito, yun na din lang. Kasi yung labasan naman ng tubig na manggagaling dito, may ano naman tayo, may drainage naman tayo na ano gagawin. Tapos yung dito pa yan, pwede naman natin, di ba? May mga ano yan, ipagano na natin. Medyo, di ba? Dito. Paano? Palagyan natin para medyo parang pa-slide na lang yung lupa. Dito sa mga anong ito. Para hindi na Tapat na to. oo. Ito naman, pwede natin lagyan ng parang hagdan. Di ba? Paakyat ng gano'n. Gagawa na lang natin ng paraan yung mga tubig na pagtag-ulan. Yung gagaling dito, pwede na tayong mag-ano. Oo. Direct ka na rito to. Ito naman pong talong, medyo siksika naman to, kaya kahit mabawasan ng konti. Dikit-dikit daw, sabi ni Nelnel. Masyado rin dikit talaga. May mga sili nga, hindi lang pag-ibig. Oo. Ganda na nito pagka ano natin. Pero siguro mga hayaan lang muna natin. Sayang naman tong mga tanim. Problema pa natin yung tambak. Kailan makakapasok yung tambak no? Mulan na naman. Ano, basa pa yung daanan eh. Oh. Yun ang problema sa kinukuha na ng garden soil na yan. Ayan mga ka-farmer, ayan balikan natin. Bumili lang ako ng sink. Dito lang kami bibili kasi tingnan nyo mga ka-farmer, si Bebe mahal daw dito. Sabi ko Bebe, konting diferensya. Let's say sabi mo na mahal na ng 500. Pupunta tayo ng San Fernando. Uubos tayo ng gasolina. Yung pagod mo, yung time mo. Tapos pag nagutom ka pa, kakain ka pa. 'Di ba? Talo ka pa rin. Kaya sabi ko ano na, yan na lang. So ayun, ako nasunod. Yung ano nga lang, yung tuna mga ka-farmer doon sa Subic. Sabi ko sa kanya, Bebe, bumalik kami nung tanghali, dumaan kami dahil nga mura na 150. Hindi ko Bebe, 150. Bili pa tayo ng 20 kilos. Sabi niya, sa ibang araw na lang, balik na lang tayo, ganyan. Sabi ko, hindi, sayang kasi, kasi baka wala nang daw place sa freezer, magagawa naman ng paraan Ayun, ngayon, ubos na po yung isda. Ayun, ginawa na ni Jaisel, wala pang 2 linggo, kasi malakas po yung aming lumpiang isda. May mga nagte-take out pa nga nagustuhan po nila. So, ayun, dali. At sa mga susunod na araw, pwede po kami magbenta niyan. Kayo na po, naka freezer, frozen. Kayo na po ang magpiprito. Iaano na namin. So yan yung mga susunod nating di ba? Kumita tayo, makapagpasahod ng isang tao, malaking bagay din. So ayun. Yan ang nangyari, siya nasunod. Ngayon, sabi ko sa kanya, bandang uli ako sinisi. Ganyan kami mag-asawa minsan. Sabi niya, bakit hindi mo pinilit? Talaga kako ang mga hindi talaga tumatama ang lalaki. Sabi sa akin, ba't di ka pa bumili? Di ka naman ang kung gusto mo kanya. Ay, sabi ko, okay. Ngayon, habagat season na. Di ko alam kung kailan pa makakakuha ng murang-murang yellowfin, di ba? Ang sarap kasi. Ayan tatambak na pala sila. Wala na naman tayong tambak. Wala na po yan dahil umuulan na. Mahihinto yung ating sayang. Sayang na sayang.
Tuloy trabaho si Dex ha. Talagang nangitim uli. Wala siyang pakialam. Ang bilib ako sa batang ito ngayon ha. So ayan na. Tuloy-tuloy na. Tapos na po yung ating palitads. Ayan na yung palitada natin. Tapos na. Okay na. Eto na lang. Bukas pa natin matatapos to ha. Alanganin na. Medyo mahirap din kasi. So approve naman si Papa Yam sa sinabi ko na lalagyan natin ng ano yan, asinta na. Ayun, nahulog pero itatapal niya na. Tatay ni Rizal yun, yung naka-stripe na yun. Para magkapatid lang sila. Mga bata kasing mga naging tatay ang mga yan 17, 18. Sisi-asawa na. Matanda pa yata ako sa tatay ni Rizal eh. Ayan, marami-rami pang tambak ang kailangan. So ayan, okay na tayo mga ka-farmer. Hopefully, gaya nga ng sabi ko, ay waiting tayo ng sign, di ba? Kung ano yung magandang gawin doon sa plano nating kusina. Yeah, pero yung kusina talaga, I think it's needed talaga. Ang kusina po, kailangan talaga. Pero yung malaking kubo, yun ang medyo ano, pero ano natin, marami naman po akong option, 'di ba? So pwede naman. Kasi kung mabubuo po ito, let's say malaking grupo ang magre-rent, kailangan nila ng parang function, di additional ano, 'di ba? Pwede naman tayong mag-charge ng additional charge para magamit nila 'yon. So ayun, pwede naman. So okay na tayo. Ayan. California po meron po tayong bagong bukas na Filipino ano diyan Filipino resto, yung kainan, Pinoy Sarap. Pinoy SWARAP, Swarap. So yan po ay pinopromote ni ka-farmer Jonathan De Belen, ang ating kaibigan, na subukan nyo daw po dyan sa Carson ba? Kalimutan ko, California. So ayun po, search nyo, baka may Facebook page naman sila, Pinoy Swarap. Ayan. Actually inano ko po yung telephone number nila sa kabilang vlog doon sa ending. So nandun yung telephone number at full address. Kayo na lang po ang bahalang pumunta. Mga Pinoy food, ayan, nako, sigurado mayroong goto, papaitan, ano pa ba ang mga ano dyan. So kare-kare, ayan, bahala na po kayo. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.